Punta naman tayo sa Qin Family Meeting Hall na sabi na lang ng Qin Patriarch ang sasalukuyan na meet o na aliansa ng ating bida ay ang kanyang Qin Family at Yan Family. Sabi pa niya na pinasa raw sa kanilang apat na pamilya ang party ng Yin Yang Heavenly Book ni Holy King Haotian noon. Ang pinasa raw ni Holy King Haotian sa Yan Family at Xing Family ay ang Yang Art, sa kanya rin Qin Family at Zhao Family ay ang Yin Art. Sila raw apat na pamilya ay wala ng komunikasyon. Ang 5 major forces ay inatake nila si Holy King Haotian at nagtamo ito ng matinding pinsala. Sa kalaunan namatay si Holy King Haotian, at ang Yan Family raw ay hinanap nila ang Holy Sun. Matapos sa paghahanap nagkasundo sila ng kanyang Qin Family at Yan Family na hanapin ang kanilang kasamahan na Zhao at Xing Family. Ngunit kakaiba ang kanilang nalaman. Ang dalawang pamilya na yon ay nawala sa sacred domain. Hindi nila nakita ang mga ito. Nagsabi si Gu Xuanchen na hindi na raw ito kailangan kaya mag-focus na lang raw ang Qin Patriarch sa pagpalakas ng kanyang pamilya. Biglang binaba ng ating bida ang kanyang iniinom na kape. At nagsaad siya na kailangan raw muna nilang pabagsakin ang 5 major forces kaya nagsalita ang Qin Patriarch na kung meron na bang plano ang ating bida rito. Sinagot niya naman ito na dahil raw naglakas loob ang 5 major forces na patayin ang kanyang ama ay ipaghihiganti niya ito at lalabanan niya ng harap-harapan ng 5 major forces. Punta naman tayo sa labas ng Tianlan Sect habang nagsabi ang isang cultivator na may nangyari raw na kakaiba na phenomenon sa Heavenly Pool at dagdag pa niya na ang 5 major forces raw ay pinatay nila si Holy King Haotian at si Gu Xuanchen ng 9 Heaven Sect. Pinatigil naman siya ng kanyang kasamahan dahil nandyan na ang mga Sectmaster ng 5 major forces. Naglakad naman doon ang mga Sectmaster ng 5 major forces. Pumunta sila doon para magpulong at mapag-usapan nila ang kanilang mga plano. Nandoon na nga sila habang nakaupo lang ang Sectmaster ng Tianlan Sect. Sa kanilang pagpupulong nagtanong naman si Kalbo ng Golden Sword Pavilion sa kay Sectmaster na si Old Sen ng Tianlan Sect na kung narinig na ba ni Old Sen ang mga chismes ng mga disipolo at ano raw ang kanilang gagawin at kung mayroon na ba naisip si Old Sen rito. Napapikit na lang si Old Sen rito at hindi na nakapagsalita. Nagsaad ang Kalbo na kapag raw bababa ang kanilang reputasyon sa sacred domain tiyak mawawalan sila ng kalamangan at gagamitin ito ng kanilang kalaban para sila ipabagsakin. Na sabi na lang ni Hifeng ng Eternal Sect na sa nagdaan na taon ay may mga puwersa raw na tinangka silang palitan at pabagsakin ang kanilang 5 major forces. Sinabi rin ni Dong Fanghai na kung naniniwala ba raw ang kanyang mga kasamahan na ang isda raw sa Heavenly Pool ay lalabas para lang ipaghigantay ang ating bida. Dagdag pa niya na nagpadala raw siya ng kanyang mga tauhan para magmasid sa Heavenly Pool at nalaman nila na ang mga tao raw ng 9 Heaven Sect ay pinapadala sa Heavenly Pool gamit ang Heaven Sacrifice Spirit Orb. Nasabi na lang ni Hifeng na ang nanangangamba raw siya na ang mga tao raw ng 9 Heaven Sect at ang kakaiba na isda doon ay may parang mayroong gagawin. Tinuwanan naman ng Kalbo at nasabi nito na ang mga idiot raw ng 9 Heaven Sect ay hinahanap nila si Gu Xuanchen sa Heavenly Pool kaya nagsayang lang raw sila ng oras sa paghahanap. Seryusong sinabi naman ni Old Sen na bago raw siya magbigay ng utos kailangan muna raw niya na makita ang bangkay ni Gu Xuanchen at nais niyang makuha nila ulit ang Heaven Sacrifice Orb. Nagdahilan naman ang Kalbo na nilamon raw ang ating bida ng malaking kakaiba na isda kaya normal lang raw na wala silang makikitang bangkay ng ating bida. Nagsabi rin Liu Yuyan noon raw ang nalibing raw sa Heavenly Pool o kinain ng kakaiba na isda ay naging buto-buto at naging pataba na lang doon. Sabi pa niya ang 9 Heaven Sect ay matyaga at hindi raw tiyak na mahahanap nila ang bangkay ng ating bida. Nagsaad si Dong Fanghai na ano na raw ang kanilang gagawin dahil ang Heaven Sacrifice Spirit Orb raw ay nakuha na ng iba at paano na raw sila papasok sa Heavenly Pool. Biglang nagsabi si Hifeng na mayroon raw siyang kayamanan na nakuha niya noon sa Heavenly Pool at pinakita niya ito sa kanila at dagdag pa niya na kahit raw hindi ito kasing lakas ng Heavenly Sacrifice Spirit Orb ay kaya naman nito na puwersahan na mabuksan ang Heavenly Pool. Ang kailangan lang raw nilang gawin ay magsakripisyo ng 500 disipolo na nasa Yin Yang realm pataas. Pinagpawisan at nabigla naman ang Kalbo at si Dong Fanghai sa kanilang nalaman. At pati na rin si Old Sen hindi nito inaasahan ang kapalit nito para lang magamit ang kayamanan na ito. Pasiga naman na tinutulan ito ni Liu Yuyan dahil raw kahit kailan hindi niya tatrader ng mga disipolo ng kanyang Chenyu Sect.
Biglang tumayo naman si Dong Fanghai kasabay din niya na tinanong niya si Liu Yuyan na kung sinabi ba nila na isa sa mga Chen Yusek ang kanilang isasakripisyo. Pagalit niyang sinabi na nagkamali raw si Liu Yuyan rito at ano raw ang gagawin nila at na ang gusto ba raw ni Liu Yuyan na ang Chen Yusek ba ang makikinabang rito. Di naman nakapagsalita si Liu Yuyan. Pinatigil naman sila ni Old Sen at hindi raw nila kailangan na painitan nila ang kanilang mga ulo at nagmungkahi siya bukas raw ay kukuha lang raw sila ng disipolo sa labas ng Heavenly Pool para isakripisyo. Nagsabi si Old Sen na kapag raw magtagumpay sila na makuha ang Heavenly Sacrifice Orb hindi na sila mahihiya. Sinang-ayunan naman ni Dong Fanghai ang minungkahi ni Old Sen at pati na ang kalbo ay hindi na rin tumutol. Ngunit hindi naman sumang-ayon si Liu Yuyan at babalik lang raw siya dahil pag-iisipan muna niya ito. Sabi pa niya na hinding-hindi niya isasakripisyo ang kanyang mga disipolo pinigilan naman ni kalbo si Liu Yuyan na umalis. At paano raw ito nagawa sa kanila ni Liu Yuyan? Sinabihan naman ni Old Sen si kalbo na hayaan na raw nila muna si Liu Yuyan at hayaan na nila itong makaalis. Dagdag pa ni Old Sen na okay lang raw ito basta walang magaganap na away sa kanilang 5 major forces sa isa't isa at kung meron raw nais na mag-quit ay sasaya pa rin sila. Makalipas ang isang araw naglakad na nga ang 5 major forces papunta sa daanan ng Heavenly Pool habang wala pa doon si Liu Yuyan. Kaya nasabi na lang ni Dong Fanghai na si Liu Yuyan raw ay wala pa rin rito. Na kung hindi ba raw pupunta si Liu Yuyan rito hindi naman nakapagsalita si Old Sen rito. Biglang may nag-activate na formation doon kaya nagulat ang mga disipolo nila Old Sen at tingnan raw nila ang kanilang baba. Napatanong naman si Dong Fanghai bakit raw nandito raw ang formation sa kadahilanan kilala niya kung kanino ang formation na ito. Dahil ang formation na ito ang Stangling Sword Formation ng Chen Yusek ang sekta ni Liu Yuyan at napasigaw na lang sila dahil inatake na sila ng formation. Bigla naman nag-react ang hawak ni Hifeng na orb. Sa kadahilanan pwede na itong gamitin sa pagbukas ng Heavenly Pool dahil nakahigop na ito ng sapat na dugo dahil sa maraming namatay sa kanilang panig ni Old Sen Hifeng Kalbo at Dong Fanghai. Kaya ang Heavenly Pool ay nagbukas na. At kasabay din na sinugod ng Chen Yusek sa pangunguna ni Liu Yuyan ang dati niyang mga kakampi na sila Old Sen. Nakilala naman nila ang Chen Yusek na pasugod sa kanila kaya naghanda rin sila para dumipinsa. Pasiga naman na sinabi ni Old Sen na kung nababaliw na ba raw si Liu Yuyan na kung kaya ba nito nalabanan ang kanilang 4 na sekta. Sinagot naman ito ni Liu Yuyan na kung hindi raw niya kaya ay lalabanan na lang niya raw sila hanggang kamatayan. Napasigaw na lang si Dong Fanghai na ang gamit raw ni Liu Yuyan na teknik ang blood-burning swordmanship kaya tiyak raw hindi na mabubuhay si Liu Yuyan ng pagkalipas lang ng ilang araw. Sinagot naman niya ito na kung mangyayari pa ba raw ito, dahil mauuna na raw silang mamatay sila Dong Fanghai kaysa kanya. At balik tayo sa nakaraan ni Liu Yuyan habang bata pa ito habang sinasabihan siya ng dating Sekmaster ng Chen Yusek na kung gusto ba raw ni Liu Yuyan na mag-insayo gamit ang espada habang kasama siya. Sinang-ayunan naman ni Liu Yuyan ang minumungkahi ng kanyang old Sekmaster. Habang kinakalaban ni Liu Yuyan ang 4 na sekta ng 5 major forces. Nasabi na lang niya na nangako raw siya noon sa kanyang old Sekmaster na paprotektahan raw niya ang Chen Yusek. Balik sa salukuyan habang umaatake si Liu Yuyan nasabi na lang niya na ang kanya raw mga disipolo ay nagdusa at namatay sa kamay nila Dong Fanghai. Ngunit nahinto ang atake ni Liu Yuyan dahil may umatake sa kanya at nagsalita ito na ang hindi raw susunod sa kanya ay mamamatay. Nabigla naman siya at napasukan na lang ito sa atake ng dumating na nilalang. Kaya ito'y natilapon na lang, at napasukan na lang ito ng maraming dugo at nagtamo ng matinding pinsala. Si Lord Zhao pala ito ang umatake at dumating kasabay din itong binati nila Old Sen. Si Lord Zhao Shan ang patriarch ng Zhao family na isa sa mga 4 na guardian ni Holy King Haotian at isa na itong traidor at kumampi na sa kalaban sa 5 major forces. Nagulat naman si Liu Yuyan dahil personal pa raw na pumunta si Lord Zhao Shan para makisali sa laban. Kasabay din na sumugod si Liu Yuyan sa kanila Lord Zhao Shan habang pasiga na pinigilan ng mga disipolo ang kanilang Sekmaster Liu Yuyan na sumugod. Napasigaw na lang ang mga disipolo dahil sa desidedo na ang kanilang Sekmaster mamamatay na lumalaban. At lalabanan raw niya sila. Pinuri naman ni Lord Zhao Shan ang swordmanship ni Liu Yuyan ngunit patungo lang raw ito sa kamatayan. Kasabay din na naghanda si Lord Zhao Shan ng atake para tapusin na si Liu Yuyan.
Sa pag-atake ni Lord Zhao Shan kay Liu Yuyan din naman ito kinaya ni Liu Yuyan. Kaya ito'y napatanong na lang at pabagsak na. Habang bumabagsak si Liu Yuyan napasigaw na lang ito dahil sa lakas ng atake ni Lord Zhao Shan sa kanya. Sa pagbagsak ni Liu Yuyan nagulantang na lang ang kanyang mga disipolo dahil nagtamo na ng matinding pinsala ang kanilang Secmaster Liu Yuyan. Ginamit naman ito na pagkakataon ni Old Sen kaya inutusan niya na ang kanyang mga kasamahan na patayin at pabagsakin raw nila ang traidor na Chen Yusek. Ngunit huli na sila Old Sen dahil niligtas na ni Luo Tianyuan si Liu Yuyan. At hawak-hawak na siya ni Luo Tianyuan habang niriramdam ni Liu Yuyan ang kanyang mga pinsala. Sa matapos niyang mailigtas si Liu Yuyan, tinitigan naman niya sila Old Sen. Kaya napasigaw na lang si Old Sen at bakit raw buhay pa si Luo Tianyuan. At nangamba na lang at napamura na lang si Old Sen sa kanyang masamang nararamdaman. Dahil may dumating na naman sa kanilang harapan. At sa pagbaba nila doon, sila Gu Xuanchen pala ang dumating kasama sila Emperor Xiaoyao at Ye Chanyo. Nagulat si Emperor Xiaoyao sa kanyang Master Gu Xuanchen na natipon na raw niya ang mga disipolo ng kanilang Nine Heaven Sect. Pinuri naman siya ng ating bida at katapusan na raw nila Old Sen. Nabigla naman sila Dong Fanghai at mga kasamahan nito dahil nakikilala nila ang busas ng ating bida. Napansin naman ni Lord Zhao Shan si Gu Xuanchen. Kaya kasabay din niya na inatake ang ating bida at bakit raw hindi pa ito patay. Nagmaang-maangan naman na sinagot ito ni Gu Xuanchen na hindi raw niya alam ang kanyang pagkamatay. Bigla naman lumitaw si Miss Xiaotian sa likod ni Lord Zhao Shan kasabay din na naghanda si Miss Xiaotian ng atake. Sa pag-atake ni Miss Xiaotian nakaiwas naman si Lord Zhao Shan rito. Nasabi na lang niya na mabilis raw pala ang matanda na yon. Minura naman ni Lord Zhao Shan ang ating bida. Kasabay din na nagtanong ito na ano raw ang pinaplano ni Gu Xuanchen sa 5 major forces. Nasabi naman ng ating bida na hindi raw niya nahanap si Lord Zhao Shan at kung saan-saan ba ito nagtatago. Kasabay din na nag-warm up ang ating bida habang nakangiti. At seryoso niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na sugulin na nila ang 5 major forces. Sumunod at dali-dali na silang sumugod sa kanila Dong Fanghai. Binati naman ni Emperor Xiaoyao ang kanyang makakalaban na si Hifeng ng Eternal Sect habang si Hifeng ay pinagpawisan na lang. Kasabay din na inatake ni Emperor Xiaoyao si Hifeng nakaiwas naman rito si Hifeng kaya pinuri ni Xiaoyao si Hifeng dahil may tinatago pala itong bilis. Inutusan naman ni Luo Tianyuan ang mga disipolo na protektahan raw nila muna si ang kanilang Secmaster Liu Yuyan dahil tatapusin raw niya muna ang laban doon. Napasigaw na lang ang mga disipolo ng 5 major forces sa lakas ng kanilang kinakaharap na Nine Heaven Sect. Napamura na lang si Old Sen dahil napalibutan na siya ng mga disipolo ng Nine Heaven Sect. Nagalit naman si Old Sen sa kanyang pag-iisip at kung bakit raw nabuhay pa ang ating bida. At kahit raw ganun hindi raw niya hahayaan na makaalis si Gu Xuanchen rito ng buhay. Sa kanilang laban ni Gu Xuanchen at Lord Zhao Shan mayroon naman dumating na nilalang at paatake na ito sa ating bida. Sa atake ng nilalang gamit ang malakas na suntok. Sinabayan naman ito ni Gu Xuanchen at nagtama na nga ang kanilang malakas na atake. Sa kanilang atake sumabog naman ito kaya nagtalsikan na lang ang dalawa. At dumistansya naman sila sa isa't isa. Ang dumating pala na nilalang ay si Xinghai ang patriarch ng Xing family at isa rin ito sa 4 na guardian ni Holy King Haotian at kaalyansa ito ni Lord Zhao Shan. Nabigla ang ating bida dahil ang atake ni Xinghai sa kanya ay malamig at nagyayelo pa. At kasabay din na napasuka si Gu Xuanchen dahil sa pinsala ng malamig na yelo na atake ni Xinghai kanina. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na ang malamig na yelo na ito ay hindi niya raw ito nararamdaman at ang hangin raw ng malamig na yelo na ito ay inaatake nito ang kanyang katawan. Mayabang naman na sinabi ni Kalbo ng Golden Sword Pavilion na kahit raw anong katalinuhan ang mayroon ng ating bida hindi raw nito kaya si Xinghai dahil ito ay on-store ng Xing family at naintindihan rin ito ang kapangyarihan ng Heaven. Sinang-ayunan naman ito ni Dong Fanghai at sumuko na raw si Gu Xuanchen dahil kapangyarihan lang ng Lo ang kaya nitong gamitin samantala si Xinghai ay kapangyarihan ng Heaven na mas malakas pa kaysa Lo. Binalaan naman ni Miss Xiaotian ang ating bida dahil ang kapangyarihan raw nila Lord Zhao Shan at Xinghai ay hindi galing rito sa Sacred Domain at kapag raw matalo ang ating bida ay mabuti raw na umatras na lang ito.
Sinuri at pinag-aralan ni Gu Xuanchen ang malamig na yelo na nakadikit sa kanya at nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na kapareho lang raw ito sa naramdaman niyang kapangyarihan ng kanyang yin-yang fish na nag-evolve nung nasa loob pa siya ng heavenly pool. Kaya napangiti na lang siya sa kanyang naintindihan at nalaman. Kasabay din na ginamit ng ating bida ang kanyang naintindihan na kapangyarihan ng heaven. Dagdag pa niya na susubukan raw niya ang kapangyarihan na ito kung gaano ito kalakas kasabay na naghugis dragon ang aura ni Gu Xuanchen. Nabigla naman rito si Xinghai at paano raw nagamit ng ating bida ang kapangyarihan ng heaven dahil raw ang cultivation nito ay hindi pa sapat at isa lang Tianyuan realm ang ating bida. Nabigla naman ang dalawa at nasabi na lang ni Dong Fanghai na paano raw nakakagamit ng kapangyarihan ng heaven ang isang Tianyuan realm lamang. Kaya nasabi na lang ni Xinghai sa kay Gu Xuanchen na nalampasan raw niya ang kanyang inaasahan at gusto raw niya na subukan at malaman ang lakas ng ating bida. Dagdag pa niya na gaano raw kalakas ang naintindihan ni Gu Xuanchen na kapangyarihan ng heaven sa bata nitong edad kasabay din ito na nagpalabas ng hugis balyina na aura na gamit ang kapangyarihan ng heaven. At ikukumpara raw niya ang kapangyarihan niya sa kanya. At sino raw ang mahina at malakas ang kapangyarihan sa kanilang dalawa. Nagyelo na lang ang paligid sa atake ni Xinghai kaya nasabi na lang nila na ano raw klaseng yelo ito dahil sobra raw itong malamig. Hindi naman rito nakapagsalita ang ating bida sa kanyang malakas na atake na nasasaksihan. Nasabi na lang ng mga disipolo na nandoon na hindi na raw sila makagalaw at ano raw klaseng bagay ito. Punta naman tayo sa labas ng heavenly pool habang may naglalakbay doon. At napatanong na lang ito na kung bakit raw nagkaroon ng snow sa araw ng buwan na ito. At sa Nine Heavens Sect naramdaman naman ni Elder Yun siya ng sobrang lamig. Kaya nasabi na lang niya habang ito ay nag-alala na kung magbabago na ba raw ang sacred domain. Balik tayo sa ating bida Pasiga naman siyang sinabi na ito pala ang vast power of frost. At worth it raw itong subukan na kung gaano nga raw ito kalakas. Kasabay din na umatake na ang ating bida sa kay Xinghai. Hindi naman siya natakot sa atake ni Gu Xuanchen at naghanda rin ito ng atake. Kasabay din na sinabayan ni Xinghai ang atake ng ating bida kaya nagsalpukan na nga ang kanilang mga atake. Nagyelo naman ang bibig ng hugis dragon na atake ni Gu Xuanchen. Maya-maya pa pati katawan ng hugis dragon na atake ng ating bida ay nagyelo rin at pati na rin ang paligid kaya kasabay din na kinutya ni Xinghai ang kay-abangan ni Gu Xuanchen. Nakampanti naman siya sa sitwasyon. Dahil sa nawasak niya ang atake ng ating bida. Kasabay din niya na tinanong si Gu Xuanchen na kung may ibubuga o lakas pa ba raw ito. Sinagot naman ito na maari raw nila itong subukan. Kasabay din na nagtanong si Xinghai sa ating bida na kung uulitin ba raw nila ulit ang kabiguan ng ating bida at kasabay din itong umatake. Umatake naman si Gu Xuanchen pero iba ang kanyang pinunterya at hindi niya nasinabayan ang atake ni Xinghai. Nagulat naman siya sa kadahilanan ng kanyang balyina sa likod ang inatake ng ating bida. Nasabi na lang ni Xinghai na nalaman na raw ni Gu Xuanchen ang kanyang kahinaan at napasigaw na lang ito sa gulat. Pinaliwanag ng ating bida na sa katunayan raw ay hindi talaga ni Xinghai na intindihan ng kahit anong kapangyarihan ng heaven na bigla naman si Xinghai rito. Dagdag pa niya na ang kinukunan raw ni Xinghai ng kapangyarihan ay isang kayamanan na nakatago sa loob ng balyina na nasa likod ni Xinghai. Nakikinig naman na nabigla si Xinghai dahil bistado na ang kanyang kahinaan. Pipigilan pa sana niya ang atake ng ating bida sa kanyang balyina. Ngunit nakailag lang ang hugis dragon na atake ni Gu Xuanchen. At sinisimulan na ng dragon, na unti-unting wasakin ang balyina. Sa pagwasak ng balyina lumitaw naman doon ang isang kayamanan na ginagamit ni Xinghai. Kukunin pa sana niya ang kanyang inangat-ingatan na kayamanan. Ngunit nakuha na ito ni Gu Xuanchen ng walang kahirap-hirap kaya pasiga naman na sinabi ni Xinghai na ibalik raw ng ating bida ang kanyang kayamanan sa kanya. Sinabi niya na kung ginagamit ba raw ni Xinghai ang kayamanan na ito para kontrolin ang oras rito. Nasabi na lang niya na kung paano ba raw ito nalaman ng ating bida. Pinaliwanag naman ni Gu Xuanchen na nalaman niya ito dahil raw sa kanyang nasaksihan na pagbabago ng panahon rito at nagkaroon ng malamig na yelo o snow at hindi raw ito kapareha sa ginagamit ni Xinghai sa kanyang ginagamit sa pag-atake sa kanya.
Ang gamit raw na kapangyarihan ni Xinghai ay hindi kapareho sa kapangyarihan ng Heaven at dahil raw sa tulong ng kayamanan na ito na control at adjust ni Xinghai ang oras kaya kapag ito'y umatake kahit ito'y huli na sa pag-atake nakakahabol pa rin ang atake nito. Sa madaling salita kapag aatake si Xinghai sa ating bida ina-adjust niya ng oras para liliit ang kanilang distansya at madaling matamaan ang ating bida ng kanyang atake. Sa pamamagitan lang ng kayamanan na ito ay naggagawa lang ni Xinghai ang mga imposibleng mga kaganapan at atake. Nagalit naman rito si Xinghai at nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na mahirap raw itong malaman at hindi raw basta-basta na maramdaman ang kanyang ginamit na kayamanan kaya paano raw ito nangyari. At nalaman ito ng ating bida sa pamamagitan lang ng isang bagay kaya napatawa na lang siya sa nangyayari. Kasabay din na sinang-ayunan niya ang mga sinasabi ni Gu Xuanchen. At tinawag niya na sundial ang kayamanan na nasa kamay ng ating bida ngayon at nagsabi ito na kung alam ba ng ating bida saan galing ang kayamanan na yun. At patawan niyang sinabi na nakuha niya ito na matapos raw mapinsala si Holy King Haotian sa Heavenly Pole. At nakuha niya ito sa kay Holy King Haotian kaya pagalit na nagtanong si Gu Xuanchen na kung si Xinghai ba raw ang pumatay sa kanyang ama na si Holy King Haotian. Di naman ito sinagot ni Xinghai. Rito naman tayo sa laban nila Lord Zhao Shan habang si Miss Xiaotian ay natatalo na sa kanilang laban. Kaya niligtas na ito ng ating bida. Kasabay din na sinabayan niya ang atake ni Lord Zhao Shan. Nakakita naman ng pagkakataon si Xinghai kaya umatake na ito sa ating bida. Dahil sa nakatingin na si Gu Xuanchen kay Xinghai ay umatake naman si Lord Zhao Shan sa kay Gu Xuanchen ng palihim para mahulog niya ito sa kanyang bitag. Nadipinsahan naman ng ating bida ang atake ni Xinghai ngunit hindi niya napansin ang bitag na atake ni Lord Zhao Shan sa kanya.